Brother, ano pong pangalan niyo? Ay, yung pangalan ko. LOT po yung palayo po. LOT Lamsen. Lamson. So, ilang taon na po kayo, sir? 83. Ilang taon na po kayo nag-serve as Ay, ano na, 13 years. 13 years serving? 3 occupations, 12 days. Alam mo, nung una, wala pang pamilya, hindi ganun ko kakilala si God para maunawaan ko na ang bawat araw is napakahalaga para sa akin. Nung dumating yung pagkakataon na aking magkaroon ng pamilya, isa sa nagturo sa akin, yung asawa ko at yung dalawang anak. Yung kanilang kahalagahan para sa akin, kung ano ba meron silang matututuhan para sa akin. Kaya sa araw-araw na lang na mangyayari sa aking buhay, hindi pwede na mawawala si Lord. No? Si Lord sa space dito at space dito. Then, sa second is how would you describe your relationship with God? How do you experience God's presence? Napakasarap nito, no? Kung di-describe mo ang relasyon ko kay God, is yung relasyon na parang bagong laging kasal. No? Yung sa bagong laging kasal, no, itinalaga na kaagad kay God, noon pa lang na ikaw ay isilang, then married ka na kay God. Hindi ka na pwedeng gumawa ng mga lunya, maghanap ka ng ibang maganda, ibang ganun. Talagang yung relationship ng husband and wife bilang couple is ganun yung relasyon mo kay God. Then, What is the greatest challenge in your life? the greatest challenge in your life. Inang napakabuti ng Panginoon para sa akin, pamilya. Walang ibinigay na napakabigat na problema para sa aming pamilya. Walang nagkasakit. No? Lahat sila is physically fit, mentally, yung relation namin mag-asawa is 29 years na, walang na-involve na third party. Yung aming relation namin dalawa, talagang ando doon, inilapit kami kay God, naglilingkod kami sa Kanya. Ang pinakamatindi lang talaga na dumating sa akin, hindi naman iyon matatawag na problema, kundi isang pagsubok lang ng aming pagiging isang ama't ina. Nung iyan ay maghinto ng pag-aaral. Naghinto yan ng pag-aaral eh. Dahil yung lalaki ko is kulang sa budget ng pera, no? Mas inuna namin yung lalaki kasi graduating na siya. So nag-ano siya, na sabi niya maghinto muna siya, i-giveaway niya ang kuya niya. Sabi ko hindi, kailangan sisikapin namin na makapagtapos yung kuya mo, pero continuous ka pa rin. Naibalik namin muli yung kanyang paghahangad na makapag-aral. No? At then nag-aral siya, nakapatapos, yun ang isang pinasalamat namin sa Diyos. Yung hindi niya kami pinabayaan sa time na yun, dahil alam naming mababago takbo ng buhay namin kung maliligaw na landas ang isang anak namin. Pero praise God, walang napakabigat na problemang naman sa aming buhay. At yun ang talagang pinasasalamatan namin. No? Then, what is the how did God help you to overcome challenges? ayun, yun na nga yun. So, Napakadali ng Panginoon doon. Para, sabi ni God, pag siya ay inuna mo sa buhay mo, dinasal mo sa kanya ng taimtim, hindi kanya bibiguin. What is your message to the young? Napakatindi ng kabataan ngayon. Napakarami nang nauusong mga gadget, mga cellphone, mga Twitter, ano? At nakikita naman ninyo kung gaano ito ginagamit ng kabataan sa hindi mabuting kaparaanan, no? Sabi nga natin, kung di mo ito gagamitin ng mabuti, hindi ito magtutulot din ng mabuti para sa atin. So ang kabataan talaga, ando doon ang dapat pasimula. Kung ano yung nakikitang mali sa ngayon, mag-start ang kabataan ng napakagandang proseso upang masundan uli at mabago ito. No? Yung binigay ni Lord na biyaya sa atin na in-rate yung ganyan, tapos may present ko sa iba, no? Napakasarap niya na communication or paraan para maibahagi natin ito sa iba. maraming salamat po sa maraming salamat po. time niyo. Opo. Ito po isang parang token po ng pasasalamat na Salamat. Thank you. Apo. Maraming salamat. Thank you.